We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Lunes. Lain-laing mga grupo sa Cebu nagprotesta. Babae nag-extreme sports na aksidente patay. Usa ka tuig nga batang lalaki patay human mahulog sa dagat. Ug pagbuka sa klase sa mga tunghaan gipangandaman. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisda kang bugtong kasaligan. Kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central Western Visayas. Ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan, Sugbo, ako si Alan Domingo. Gihatagan og hagbong nga grado sa mga militanteng grupo sa Dakbayan sa Sugbo si Presidente BBM ato sa People's Zona nga gipahigayon kanina buntag. Samtang acting mayor sa Cebu City nihatag og dako-dako nga grado sa kasamtangan nga administrasyon. Sayra nato detalye nining report. Mipahigayon og kinaugalingong State of the Nation address ang mga militanteng grupo nga gitawag nilang People's Zona. Unang nagtapok ang mga lista sa Fuente Osmeña, diin nagpahigayon sila sa hamubo nga pagpakigpulong. Dayon mi padailo stadla sa Osmeña Boulevard ug mihapit sila sa atubangan sa PRO7 headquarter. Ug dito gisinggit na usab nila ang ilang mga sentimiento. Gitugutan na hinuon sila sa kapulisan nga nagbantay sa ganghaan sa kampo nga mapadayag ang ilang mga yangungo. Mipadayon sila sa downtown Coulon, di nagtagbo ang mas dako nga mahugpong sa mga nakadiyang progresibong grupo, apil na masakop usab sa Piston Cebu. Ang mga isyo nga dugay na lang gisinggit nga maaksyonan ang padayon nilang gipangayo apil nini ang isyo sa pagkaon, panarbaho, pagyatak sa tawhanong katungod ug uban pa. Malinaw na hinuon nga napahigayon ang ilang People's Zona. Oro ni pagtabon sa tinuod nga kahimtang unya ang masinati makitaan karon sa katawhang Pilipino ang labis no ang gastoso ang gastuhan karon og 20 million mata karong adlaw. Ang grado ko ay negative 1. Negative 1. Bakit? Dahil wala pang mga substantial change na nangyari. Una, batay doon sa kanyang mga pangako. Mga pangako noon na nakalipas na eleksyon. Pangalawa, ay wala pa siyang ginagawa tungkol kay Duterte. Samtang, kung hagbong ang gihatag nga grado sa militant groups, sukwahi ang nakita sa acting mayor sa Dakbayan sa Sugbo, dungan usab sa iyahang pangindahay nga himuon pa sa Administrasyong Marcos. I would put it around 8 to 9. Well, because as I said, no, they've been very responsive to our needs. If naatay mga kinahanglanon, naagidayon sila. And one of these projects nga ilag yung gipadayon, bisan pa og it was through the previous administration, is the BRT, which is about 25 to 30 billion. Ako nakaina para sa Cebu City. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. 43 anyos nga babaeng turista nga taga Cagayan de Oro City patay human misuway sa usa ka extreme water sports sa usa ka resort sa San Vicente, Olango Island. Subay nini ang Cease and Desist Order gilawatan sa Lapu-Lapu City LGU. Si Luan Meronina sa report. Niadtong Hulyo 11, pasado alas 10 sa buntag dihang misuway sa usa ka extreme water sport nga gitawag og jumping balloon ang 43 anyos nga turista nga taga Cagayan de Oro City uban ang iya mga kabanay. Sa maong matang sa water sport,
ang guest maglingkod sa tumoy nga bahin sa usa ka dakong inflatable. Samtang usa ka staff sa resort ang moambak gikan sa ibabawong bahin sa floating cottage, diin nakakonect ang inflatable. Kini aron ang guest nga naglingkod sa inflatable matagak paingon sa dagat. Apan dihang niuntol na ang babaeng guest, nauna og kaugbok ang iyang ulo ngadto sa inflatable ug dayong nahug paingon sa dagat ug nawadan og panimuot. Dali siyang gi-rescue sa mga staff sa resort ug dayon gidala sa hospital. Apan niadtong Biyernes sa gabi, Hulyo 19, nakutluan gayud sa kinabuhi ang babaeng guest sa resort. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police, spinal injury due to water sports activity ang napatik sa death certificate ni ini nga hinungdan sa kamatayon sa biktima. Samtang matod sa caretaker manager sa floating cottage, sa di pa musuway sa jumping balloon ang ilang mga guest, giyahan nila kini sa angayang buhaton ug ila usab kining papirmahon og waiver. Mayo ning tuiga dihang gisugdan ang pagtanyag sa jumping balloon sa Naasoy Resort. Mo lingkod din mo hayang gamay din ang kamuti kinai mura siya flat ba ilupak. Dayon mo tawag din niya if ready na siya, if hindi man siya okay. Diyan na mo ang katong guest na okay na siya. Tumambak din to mong staff. Aduna usab sila'y business permit apan miangkon nga wala sila'y permit gikan sa marina kay matod sa manager wala man gigamitan og motor ang ilang floating cottage. Dugang sa manager, nagkaistorya na usab sila sa mga kabanay sa biktima ug misaad silang abagahon ang gastuhan. Pagkuan gina naman pag ay tabuan na gidadayon na mo sa ospital, kami jud nagda sa ospital. Tanan niya pero ang paggastuhan na sila ang nagasto. Ito ni tanan nila nga gasto. Samtang matod sa Lapu-Lapu City Police, gipaabot pa nila ang desisyon sa bana sa biktima kinsa usa ka foreign national kun musang at bakini og kaso. Manghuwat pa ta sa desisyon sa bana pero initial sa gisulti sa igsuon which is may mga kuyog niya ni itabua is so far wala pa sila magisgot og siya. Ang iyang may magtatabang lang pagdala sa patayng lawas sa buong Cagayan. Kagahapon sa hapon, personal nga gisusi ni Mayor Junard Ahong Chan ang Naasoy Resort sa San Vicente, Olango Island o giserve ni ini ang cease and desist order. Samtang karong Martes, makigtigom ang tourism officer sa tanang mga tour guides, boat operators ug mga nanag-iya og resort aron mahisgutan usab ang mga safety practices nga ilang gipatuman sa ilang mga patigayon. The city government is now looking into the details of this incident so that we can put proper measures to prevent or avoid similar incidents in the future. Uban ni Godfrey Lien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Brigada Eskwela 2024, opisyal nang isugdan sa mga pampublikong eskwelahan sa Dakbayan sa Talisay. Sa Talisay City National High School nagtinabangay ang mga hinsas kagamhanan, mga ginikanan ug mga tinunan sa pagpanglimpyo sa tuhan. Ang report ni Femari Dumabo. Isugdan sa usa ka mubo nga programa ang pagbukas sa Brigada Eskwela sa Talisay City National High School nga gitambungan sa mga barangay officials sa Dumlog ug ahensya sa AFP ug BFP ganihang buntag. Gihimo ang ceremonial painting sa mga lingkuranan sa mga tinunan sa nagkadaiyang stakeholders atol sa programa. Pagtimaan sa ilang panaad nga mutabang alang sa pagpanglimpyo, pagpamintal ug uban pang mamahimong matabang alang sa preparasyon sa pagbukas sa klase sa sunod semana karong Hulyo 29. Gawas sa pagpamintal, gihimo usab ang proning o ang pagpulong sa mga tanom ug pagpamutol niadto mga laya nga kahoy. Gibugatan sa prinsipal nga gawas nga siguroon ang kalimpyo. Luwas usab ang eskwelahan alang sa tanan. Dami daghang mga kahoy dire. Na mga sangas kahoy nga ni inclose na sa mga classrooms, sa mga school buildings, mo among ipron, among kung ulan ba para makuan. Nya kada mga praana murag medyo patay na, amo lang putlong lang kay tingali giting hangin matumbang na mga igong mga bata. Mitabang ang mga sakop sa Talisay City Fire Station ug ang 14th Civil Military Operation. Start karon ma'am hangtod sa mahumaning Brigada Eskwela, so naami diri para magtabang din ma'am. So everyday? Yes ma'am. So naagid mi diri ma'am everyday ma'am. Samtang mipasalig ang SK Chairman sa Barangay Dumlog nga mopasiugda og dugang proyekto sa tunghaan. Samtang nasabutan usab sa Parents Teachers Association nga mikuha sila og walay trabaho ug ginahanglan sa tabang nga mga ginikanan sa mga tinunan nga mo'y ilang swelduhan aron tahasan nga mo'y manglimpyo sa mga CR ug hatagan og minimum wage matag buwan. Para sa covered court ma'am, ni tabang ang barangay nga pag-author sa request, nag-request sila
nag-request ang school governing council sa barangay, then ang barangay mo endorse sa city para sa funds, para mag-grantan. Ang problema sa eskwelahan, tungod sa kagamay sa mga utilities nato, dili dayon malimpyo ang ato ang mga CRs. So, with the help sa parents, nakatabang-tabang gyud ta. Samtang gawas sa pagpangita sa ilang mga section ug classroom, mitabang usab ang mga tinun-an diha sa pagpanglimpyo sa ilang mga classroom. Ang mga ginikanan sa Talisay City Central Elementary School ang busy usab sa pagpanglimpyo sa gawas sa classroom sa ilang mga anak. Sa simpleng programa, gibuksan ang Brigada Eskwela sa Mandaue City Central School. Nagkahiusa ang lain-laing sektor, gikan sa DepEd, gobyerno, mga stakeholders o private partners sa ilang commitment pagtabang sa education sector. Make sure nga ang eskwelahan ready, kunya the word is functional. Dili lang siya ready, dapat functional siya sa opening sa klase. Human niini, wa maglangan ang mga ginikanang nag-volunteer sa kalihukan. Dala ang ilang kaugalingong mga gamit pagpanglimpyo, mitrabaho gilayon aron mas daghan kuno ang agi. Lain-lain ang tahas para mapreparar ang mga classrooms. Natuig ka mo volunteer na siya sa brigada? Oh, mostly ay ang mama kay maestra man. Yeah, ako ra sa diyang ang makatrabaho sa brigada. Nagpadayon pasab ang Oplan Balik Eskwela kundi gihimo ang enrollment para sa bag-ong school year. Ako si Family Dumabok. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kapin sa tuig nga bata patay, human malumos, alas 11 gahapon sa buntag sa Kadagatan, adoon sa Liberty Shrine sa Mactan, Lapu-Lapu City. Matod sa igagaw sa bata, samtang nagkamuliki ang inahan sa pag-atiman sa kamanghuran nining usap pa ka masuso. Wa nila mabantay ang biktima nga milikaw na diay paingon sa pultahan sa ilang balay. Ug kay wa malak ang pultahan posibleng nalahos pagkatagak ang bata paingon sa dagat. Taob niya itong higayuna ug nagpuyo hadool sa dagat ang ilang pamilya. Nagpangitain namin sa bata mga alas 11 siguro kapin. Kapag kuan na mo, tanaw na ko diri, naa naman diri nagluto naman ang bata. Mo to gikuan sa akong papa, gikuha sa akong papa. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. 62 anyos nga babae samdan human natumpagan sa baril sa usa ka sand and gravel supply sa Purokawot, Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City. Subay sa mga hitabo, ipasirad anak kini sa City Hall. Siloan Mirondina sa report. Daling gidala sa tambalanan ang 62 anyos nga si Araceli Narciso human magusbat ang ilang panimay dihang nahugno ang parte sa paril sa LRA Sand and Gravel Supply Biyernes sa hapon. Luwas ra hinuon ang iyang anak ug mga apo nga uban niya ni adtong higayuna. Matod sa usa sa mga residente sa dapit kinsa nakasaksi sa hitabo, nakurat na lang sila dihang nadungog ang daw naglagubo. Nagdumba mighangad kay unsa baron? Baron magnay naglagubo di kay kog iring gabugno ba. Dugay man gyud nahuman kay burog inanay gali siya di nilili siya diri paglili niya diri kay pagtanaw niya diha mao naman to nakita na nga ana nagidagdagan ang katong mga buhangin ana padong diri na sa balay. Matod ni Lerio Costello, usa sa mga apektadong residente, ning buwan na lang nila nabantayan nga may liki na ang bungbong sa ilang kwarto busa sa sala na sila mga tuog. Gani, may petisyon na sila nga giduso ngadto sa barangay nga ipahunong na ang operasyon sa naasong establishmento kay nagbarugluyo niini ang daghang mga panimay. Akala ko kuan ka ng dugdug lang ana paggawas na ako kay may nakuan na ako na may nahugno na kuan mao to motay mga bata pinagawas na ako. Subay sa mong hitabo, gisusi ni Mayor Junard Ahong Chan ang dapit niya atong Sabado ug nasayran nga duha ang kontraktor nga nag-operate ni ini. So, unsay nga sa inyong kumpanya? Karagilari, kanang may gigamit na mga kuan. Same company. Kaya mamaya akong gilukatan diri og business permit sa inyo sa city. Kay kamo lahi mo kamo from LRA. Oh, pero siya mong supplier diri pero kami supplier siya kamo na mo separate ninyo nga permit kasi LRA
mo supplier ninyo gikan sa barge. Parehong giangkon sa mayor ug sa kapitan sa barangay nga may nadawat silang petisyon gikan sa mga molupyo sa dapit. Matud sa mayor, ang resolusyon giduso ngadto sa City Treasurer's Office nunot sa rekomendasyon nga pasirad-an ang naasoing sand and gravel supply. Prior sa ilahang petition, aduna natay gihimong resolution prior sa ilang petition kay I know nga natay truck van diri niya aside na ang eskwelahan no kay traffic dili gid siya recommended for stockpile niya. Kita ninyo ang ato ang mga wirings, 10-wheelers, number 3 no, yan number 4 ang mga residences. So dili gid siya recommended. That's the reason why nga pagkuha nila sa barangay wala gid ko ni issue og clearance. Ang usa sa mga nagpailang tag-iya sa establishmento misaad nga hunungon na nila ang operasyon ug abagahon ang gastuhan sa tanang mga apektadong pamilya. Alam ko yung mga gipang-process good nga i-comply nako sa city. So katong murag kanang kuan na wala na ako ni padag-comply. Actually ako na lang i-pull out gid ang ako ang plano na bitaw nga i-pull out na gina. Uban ang city attorney gitunol ang cease and desist order ngadto sa tag-iya niini. Dili na pwedeng mablihan in a sense na number 1, this is a residential area no. So they violate na gid sila. Actually, there are 4 violations. Uban ni Godfrey Lien ug Rod Prado, Luen Yarondina. Balitang Bisdak. Sa iyang ikatulong State of the Nation Address o SUNA, ipanghimugatan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tabang nga nahatag ubos siyang administrasyon sa sektor sa mga mag-uuma, mangingisda, lakip na ang ilang pamilya. Ano yung report? Gibantayan o gipangandaman sa administrasyon ang grabing pag-uwan. Mukapin sa 5,500 flood control projects ang nahuman na ug aduna pay ubang mga kasamtangang gibuhat sa tibuok nasod. Sa nakalbayng 2 ka tuig, milambo matud pa sa presidente ang nagkadaiyang infrastruktura. Usa na niini ang sektor sa power ug ang estado sa internet services dinhi sa nasod. Sa free Wi-Fi program, moabot na sa 10 million unique user devices ang nakapahimos sa libreng internet sa mukapin sa 13,000 ka lugar dinhi sa Pilipinas. Ubos sa nationwide internet infrastructure development, nahuman na ang Phase 1 sa National Fiber Backbone o gisugda na usab ang Phase 2 o Phase 3 sa naisgutang proyekto nga napanglantawan nga mahuman sa 2026. As of 2022, only 77% or 20.6 million households were connected to the internet. This is much too low. Together with our private sector partners, we will efficiently harness the concept of common towers to provide connectivity to Filipinos who are at the far end of the last mile. Expect full government support to ensure the successful completion of this critical project, including policy reforms and streamlined processing. Nagpadayon usab sa pagpangita og solusyon ang administrasyon aron nga matubag ang nagkataas nga panginahanglanon sa kuryente ug malikayan ang systematic brownouts. Usa sa sulbad ang microgrid ug off-grid system ug mga missionary small power utilities. Sa Visayas, kompleto na ang tanang stages sa Cebu, Negros, Panay Backbone Project. This project shall serve to stabilize the power situation in Western and Central Visayas and avert recurrences of power outages experienced in the past. Dahil sa proyektong ito, naiwasan ang blackout sa Panay Island noong Abril hanggang Hunyo sa kabila ng yellow at red alert sa region. Oba ni Rod Prado, ako si Orchid Salapinkaw. Balitang Bisdak. Unsang tanaw sa yanong katawhan sa ikatulong SUNA ni Presidente Marcos Jr. Atong seran sa live report ni Nico Serino. Nick. Yes, Lan, atol sa pagbatbat ng State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos at usab pakisayran, Lan, kung interesado pa bang maminaw niini ang mga Sugbuanon. Sa pagsugod sa SONA, alas 4 karong hapon diha sa Batasan, Pambansalan, misuroy ta sa pipila ka bahin dinhi sa Dakbayan ug nagpakisayod ta kung doon na may mga interesado gihapong maminaw kung sa isulti sa presidente sa kadaghanan hinuon sa atong mga nalabyan, Lan,
dunay nahuban nga daw sa wa manumbaling ra sa mga panghitabo dito sa batasang pambansa. Ug mipadayon silang adlaw-adlaw nga magimbuhaton ug saun sa paman ang ilang mga gikabisihan. Apan duna sa ipipila gyud nato ka mga kaigsuonan na lan nga interesado ug desidido gyud nga maminaw sa unsa may ibat-bat isulti sa presidente mga programa o mga tinguha sa administrasyon karon sama nining sa may Kamagong sa Barangay Lahog nga atong naabtanlan. Pipila ka mga balay nga naminaw nagtan-aw gyud sa live coverage nining SONA sa presidente. Doon na sa usa ka ginang busy ni siya sa iyang panginabuhian lan, manicure, pedicure ni siya. Apan kaniadto pa man kuno maminaw na gyud ni siya sa unsa may isulti sa presidente sa iyang SONA mao nga nagtan-aw ni siya pinaagi sa live stream sa iyang cellphone para makapamatigid siya kung unsay ikasulti sa presidente sa mga programa ug doon na siya mga gusto nga madunggan nga mga programa ug mga tinguha sa administrasyon nga matud pa naka-concern gihapon sa yano nga mga sugbuanon. Atong paminawon ning mga higayunalan ang tipik sa pamahayag sa tungkila nga nahinabi og reaksyon sa nila sa performance sa administrasyong Marcos. Usa na yun ang kanang precious bugas mo us. Mao gyud na importante. Mao gyud na labing importante niya mga sweldo sa mga tao nga mosaka. Ang kuan nga ipaubos niya mga presyo sa mga palitonon niya ikuan po ng sweldo kay para sa namo nag-abang mi sir. Nami na ni kuan ako kay teacher man akong anak nagkuan ko pila increase pila ilang man kuan mara. Gawa sa 20 kilos nga bugas kanang murag nagaliso naman gyud inoon karon. Mao gyud na. Murag crisis ano? Ano ba ko? Ay bili man ni atong mga nahinabi nga nagtan-aw gyud o nag-abang gyud sa SONA sa presidente. Ang matud pa importante kuno nga kitang tanan manginlabot ug magpakisayod sa tanan nga mga panghitabo sa atong katilingban labi na sa mga programa dito sa kauluhan kay nagka-concern masab kuno gihapon kini kanatong tanan nga mga sugbuanon. Mao kanang latest lan gikan dinhi sa Barangay Lahog. Okay lang, salamat Nico Sereno. Mga persons with disabilities kon PWD sa Lapu-Lapu City ipaubos sa training kung unsaon nila pagluwas ang ilang kaugalingon kung adunay mga katalagman. Siloan Merondina sa report. Matag higayon nga may masinating kalamidad ang mga persons with disabilities kon PWD ang kanunayng mauwahi. Busa subay sa tibok buwan nga pagsaulog sa National Disaster Resiliency Month, nakigalayon ang Lapu-Lapu City DRRMO aron mapaubos sa training ang mga PWD. Gitunong kini sa pagtimaan sa National Disability Rights Week karong simanaha. Matod ni Andy Berami, pangu sa Lapu-Lapu City DRRMO, nga padayon sila karong naghimo og baseline data aron masayran kung pila ang mga PWD sa matag barangay. So different nga approach unsa nga klase sa disability nila. No, so triningon sila unsaon nila pag basic kayo during earthquake, sunog unsaon nila pag luwas sa ilang kaugalingon. Ang mga PWD sa mga gagmayng isla sama sa isla sa Panganan nga may 64 ka mga PWD ang target sa mong proyekto nga mauna sa training. Niadtong Hunyo 18, gipaubos sila sa basic first aid and basic life support. Ug pagka Hunyo 28, gipaubos sila sa fire drill. Usa sa kalipay pod nako kay sa Isla manggod ma'am kay duol pod big mga disaster kami gid ang pinakaluoy and then gipaapil na lang pod namog train ang mga senior citizens. Ang Lapu-Lapu City DRRMO pa lang ang labing unang nakapahigayon ni ining maong inisyatiba sa Tibok Rehiyon 7. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Sa buot mamahimong kabahin sa nagunang leading broadcast network na GMA Network, anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka 43 anyos nga lalaki patay nang milanding sa Tambalanan. Human kini gipusil sa wa mailhing mamumuno sa barangay Daang Lungsod, Toledo City. Ang biktima nga ilang alias Nestor ang matud pa naglakaw sa daan padong pauli sa ilaha sa dihang gipusil pasado alas 6 Domingos gabi. Sa investigasyon sa kapulisan sa Toledo City nga duha ka lalaking nagmotorsiklo ang namosil sa biktima. Naigo kini sa ulo nga mo'y gituhang hinungdan sa iyang kamatayon. Upat ka mga empty shells ug duha ka deformed slugs sa 45 kalibreng armas ang napalgan sa crime scene. Usas gitanaw nga sa daghang motibo nga gisusi nga posibleng may kalamigitan sa gidling drugas ang pagpumosil patay sa biktima. Human nga gikan kini sa prisuhan tungod sa kasong pagpamaligya sa illegal drugs. Mga ambulant vendors nga mikawan sa daan palibot sa Tabunong Public Market giguba isip kabahin sa clearing operation. Ang detalye sa report ni Femari Dumamo. Kini mga nagtulda-tulda nga mga sumpay sa tindahan nga gitabon sa kinahon nga mga soft drinks, giguba o gisakmi sa Talisay City Anti-Vending Task Force. Lakip sa mga nasita o gisakmita ng mga namaligya o mga silhig. Ang uban usab, mga ambulant vendor nga diha na sa daan na maligya. Doon na mong likramo, sagaran, labi na sa doon yung mga sakyanan, tilingilog nuyo sa Police Street sa Tabunok Public Market. Tungod mong sa kahuot sa sakyanan, ug sa mga tricycle, ug isang mga nanindahay nga ilang mga tinda, diha naging sadapin sa dalan. Kuyog sa Anti-Vending Task Force ang mga sakop sa City Toda o mga nagdumala sa Tabunok Public Market kaya ang mga naninda nakababag sa dagan sa trapiko. Aduna untay misupak apan ang uban voluntaryong mipahawa sa daan. Pamultahon og 200 pesos ang first offense, 1,000 pesos sa second offense ug 3,000 pesos sa third offense. Apan kun kanunay nang mulapas sa lagda, tun-an sa City Legal Office o sa Business Permit and Licensing Office kung kansilahon ang business permit niini. So far, sa among operation, doon ay nagbagulbol, doon na sa medium negative ang reaksyon, pero naato bisa nang na-convince na kining dapita, kinahanglan gyud malimpyo kay gamay ang dalan ug doon naman gani mahitabo nga mga aksidente sama ng sunog ug uban pa way makarisyo sa lugar tungod sa tungkang dalan na okupar sa mga manindahay. Oban ni Clans Gabutin, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Sa gusto mo gamit sa track oval sulod sa Cebu City Sports Center, buksan ni kini ugmang adlaw Hulyo 23, 2024. Kini gigamit bag-o lang sa nahuman sa Palarong Pambansa 2024 diin giayom-ayom na sa kontraktor ang ginagmayng danyo sa oval. Ang pagbukas mula na hangtod sa pagpahigayon sa Pasigarbo, Sugbo sa hinapos nga bahin sa buwan sa Agosto. Mao kini ang gipahibaw ni acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia. Apan isunod dayon ang pagpahigayon sa major repair sa track oval human sa festival. Dinaron makorihian ang sipyat sa sukod sa lane sa oval aron motukma sa standard size nini. Giklaro sa opisyal nga walay gasto ang dakbayan sanglit bagahon man kini tanan sa kontraktor. When the time comes nga mag-major repair na, sirado na gid ang oval. Okay? And then we will wait for it na ma-cure na sad siya. And then, after that, maglinya tagbalik. Kay para ang 399.22, mahimo na yun og 400. Tulog ka mga tao ang nadala sa Tambalanan human na disgrasya ang usa ka motorsiklo ngayong gisakyan. Matod sa mga personnel sa Emergency Response Team sa Talisay City Disaster nga pasado alas 8 ni Antong buntag, Sabados buntag, nadawat nila ang alarma. Sa self-accident, nahitabo ang aksidente sa dulugong bahin sa daan sa sud sa usa ka subdivision sa Barangay Bulacau, Dakbayan sa Talisay. Matod pa, ihatod lang sa 30 anyos nga driver sa motorsiklo ang 34 anyos nga babae ug 26 anyos nga lalaki nga pulos ni angkas kaniya. Sa may entrance sa subdivision, sa dihang ni Dasmag ang motor ngadto sa gutter sa kilid sa daan. Nakaangkon og angol sa ulo ang duha ka angkas. Ang tulo parihong gidalas Tambalanan o parihong luwas na ang kahimtang. Mga kapuso, nagsugod na ang bagong Regional Proof of Purchase promo sa GMA
ang Kapuso Kasiyahan Panalo. Pwede niyong ipadala ang inyong entries sa Dagupan sa Pangasinan, Naga sa Bicol, Cebu ug sa Cagayan de Oro City. Alang sa kagayunang makaraog ug daghang pa-premyo. Matapos ang official sending of entries karong August 16, bisitahan lang ang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DCWB ug Barangay LS alang sa kumpletong listahan sa Dropbox locations. Mag-amping sa fake news. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Mga taong wanted o pinangita sa balaod sa lalawigan sa Bohol ang nasignit sa mga kamot sa balaod. Usa ka 32 anyos nga lineman nga nagatubang og kasong pagpangawat sa lungsod sa Trinidad ang nadakpan niadtong Hulyo 20 pinasikat sa warrant of arrest nga giluwatan sa korte. Samtang nadakpan usab ang laing lalaki nga nagtubang og kaso sa barangay Tinangnan, lungsod sa Tubigon, Bohol niadtong Hulyo 20 gabi. Pinasubay usab sa warrant of arrest nga gipagawas sa korte. Ang operasyon gipasugdahan ni Police Lieutenant John Ray Ulid ubos sa supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Mark Gifter Sukalit uban ang mga personnel sa Provincial Mobile Force Company. Mga Kapuso Stars, sparkle artist o lain-laing mga personalidad birampa atol sa GMA Gala. Ang report ni Mark Ridge Abelia. Glitz, glam, and style. The stars definitely aligned at the GMA Gala 2024. Stand out sa red carpet ang Sparkle and Kapuso Stars in their black, white, and sparkling fits. Lagip na mga anchors o reporters sa GMA Integrated News. Present sa gala ang GMA Network executives nga sila GMA President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Committee Chairman Joel G. Jimenez, Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, ug GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Gawas sa pagsaulog sa ika-74th anniversary sa GMA Network, giisip usab kini nga usa ka Thanksgiving party sa mga nadawat nga grasya sa network. People ask us, what is the secret behind the longevity and success of GMA? The answer is right here in this ballroom. You are the reason for our success. Our journey was made possible only because we stand in the shoulders of the brightest stars. Exceptional creatives, excellent professionals, valued partners, and our beloved viewers. Sila Kylie Padilla ug David Licauco ang best dressed stars of the night. Young stars of the night sila Sofia Pablo ug Allen Ansay. Ang Korean Opa Kim Jisoo ang giilang nga Red Carpet Scene Stealer Award. Present usab ang It's Showtime host nga gipanguluhan ni Vice Ganda. Ang sarap ng feeling na everyone is here. So I think ito yung bonding or lahat tayo magkakasama, not just GMA but all of our partners. On its third year, beneficiary gihapon sa GMA Gala ang GMA Kapuso Foundation. Gi-turn over ang donation aron makatabang sa mga estudyante ug magtutudlo tibok nasod. Gidawat kini ni GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and COO Ricky Escudero Katibog. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Rejabella. Balitang Bisdak. Gamiton sa Dagmayng Sugbo ang 100 million pesos nga gahin sa pag-abang og bagong declogging machine aron mahatagan og kasulbaran ang pagbaha pinaagi sa pasuyop sa mabara, agianan sa tubig ug ang pagpalahom sa kasapaan nga nahimong mabaw tungod sa mga lapok. Kini ang ipahibaw sa Chief Implementer sa Task Force Gubat sa Baha, Mel Feliciano atol sa interview sa mga sakop sa media. Gisuwayan ang mechanical diesel tank ug ang declogging equipment sa sapa nga naa mahimutang sa Barangay Tejero. Kini matud pa ang unang mechanized approach sa pagdiselt sa mga sapa. Ang 100 million pesos kuhaon unya gikan sa pundo sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Una nagpadayag ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga padayong gitutukan ang mga lakang pagsulbad sa problema sa baha labi na nining panahon sa ting-uwan.
Maday nagkakusog ang Bagyong Karina samtang hinay nga milihok pasulod sa Philippine Area of Responsibility. Matod sa pag-asa, posibleng mas mukusog pa ang Bagyong Karina apan ubos ang tsansa nga mulandfall kini. Posibleng makagawas kini sa PAR karong Miyerkules ug Huwebes. Pirahon usa sa Bagyong Karina ang hanging habagat nga magdala og pag-uwan sa dakong bahin sa nasod. Base sa Metro Weather, masinati ang katag-katag nga pag-uwan sa pipila ka bahin sa Leyte, Southern Leyte, Northern Samar ug Samar Province. Samtang makita ninyo kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyong mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, o i-click ang subscribe button alang sa labing init nga balita gikan sa mga rehiyon. Butamong pasalamatan ang mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas. Apil na ang mga kapuso nato abroad. Doon sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Balita Misdag. Kinatibok ang pwersa alang sa mas na komisyon. Ug mas sarapat nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon, mga kapuso.